Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Si Leo de Guzman, itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo, isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para po sa mga mahilig mag-cellphone bago matulog, hindi raw nakakatulong yan sa pagpapaantok. Ayon kasi sa isang lifestyle medicine specialist, yan po ay dahil sa blue light na galing sa cellphone na nagpapataas pa nga ng tsansa na magka-insomnia ang tao o yung hirap po sa pagtulog. Nagdudulot din daw ng mental stimulation ang paggamit ng cellphone kaya mas nagigising ang tao at nalilito pa ang katawan. Para sa mas maayos na tulog, huwag nang mag-cellphone 1 hanggang 2 oras bago matulog. Malaking tulong din daw kung papalamigin o ibaba ang temperature ng kwarto. At gawing madilim para ma-stimulate ang utak na maglabas ng melatonin o hormone na nakatutulong sa pagtulog. May breathing exercises rin na po pwedeng gawin para sa mas maayos na tulog. Yan po yung 4-7-8 technique. 4 seconds na inhale, 7 seconds na hold at 8 seconds exhale. Ulitin yan ng 5 hanggang 10 beses hanggang sa ma-relax. May bagong na-check sa kanyang bucket list ang beauty queen at sparkle star na si Rabia Mateo. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. One fearless and adventurous queen si sparkle star Rabia Mateo sa kanyang skydiving experience sa Texas sa Amerika. Kita ang kilig at excitement kay Rabia while free falling into life's best moments. Sigurado raw na nagpapanik ang kanyang mami habang pinapanood ang kanyang skydiving video. May mahigit 260,000 views na yan sa Instagram. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Record-breaking po ang naging speech ng isang senador sa Washington, D.C. sa Amerika. Do you know you have just broken the record? Do you know how proud America is of you? 25 hours and 5 minutes kasing tuloy-tuloy na nagtalumpati ang Democratic U.S. Senator na si Cory Booker. Bahagi po ng talumpati ang pagtuligsa kay U.S. President Donald Trump at isa sa mga advisor niyang si Elon Musk. Binasag ni Senator Booker ang unang record na 24 hours and 18 minutes na nagawa ng isang senador rin mula sa South Carolina noong 1957. Wow! Kabilang po ang mga produkto mula sa Pilipinas sa mga papatawa ng taripa ng Amerika. Ayon kay U.S. President Donald Trump, 17% ang reciprocal tariff na ipapataw sa Pilipinas. Kabilang din sa mga papatawa ng reciprocal tariff ang ilan pang bansa sa loob at labas ng Asya na mula 10 hanggang 49%. Ayon kay Trump, sa ganitong paraan ay inuuna ng kanilang gobyerno ang interes ng Amerika. Wala pang komento riyan ang Malacanang. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos masagasaan sa Bacolod City. Ayon sa investigasyon, kumukuha ng mga larawan ang 53 taong gulang na babaeng jogger
at dalawa niyang kasama nang masagasaan sila ng isang pick-up. Sinikap silang i-rescue ng mga residente pero namatay ang biktima na nagtamo ng malubhang sugat sa ulo matapos umanong tumilapon. Sugatan naman ang dalawa niyang kasama. Depensa ng driver, sumama ang kanyang pakiramdam kaya hindi nakita ang mga biktima. Desidido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng reklamo laban sa driver. Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Dasmariñas, Cavite. Nakuha sa sospek ang 1.5 kilo ng hinihinalang shabu na mahigit 10 milyong pisong halaga. Gayun din ang budol at marked money na ginamit sa operasyon. Maharap ang sospek sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Bistado sa loob ng Metro Manila Development Authority ang modus na tinatawag na salary reduction scheme. Ayon sa MMDA, ilang empleyado ng kanilang payroll division ang arestado dahil sa umuning pagmanipula ng computerized payroll system para mailipat sa sarili nilang account ang bahagi ng sweldo ng iba. Sumailalim na rin sila sa inquest proceedings. Walang pahayag ang mga inaresto. May iba pang kasabwat sa salary reduction scheme at inihahanda na rin ang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal ang dalawang akusado sa pangahalay umano sa dalawang minor de edad. Ang isang akusado inaresto sa kanyang bahay sa Baras dahil sa panggagahasa umano sa 11 taong gulang na biktimang kanya ring inaalagaan. Batay sa investigasyon, tinatakot ng akusado ang biktima na palalayasin siya kapag nagsumbong. Itinanggi ng akusado ang paratang. Mahaharap siya sa kasong statutory rape at rape by sexual assault. Sa Angono, nadakip naman ng pulisya ang isa pang akusado sa pangahalay sa isa ring minor de edad. Ang akusado, guardian ng bata at itinuturing niyang lolo. Itinanggi ng akusado ang paratang at sinabing halik lang sa pisngi ang kanyang ginawa, hindi panghihipo at panggagahasa. Naharap siya sa kasong statutory rape. Ang netizen sa reaksyon ng isang fur baby nang bigyan siya ng birthday surprise. Full of feelings daw kasi ang aso ng kantahan at bigyan ng birthday cake. Pasi naman ang touching moment na yan. Ayan, pa-close up nga. Tila teary-eyed ang aspin na si Ash ng kantahan ng happy birthday ng kanyang fur family sa Pandacan, Maynila. Mas na-feel nga raw kasi ni Ash ang moment na yan dahil bukod sa cake at birthday song, may birthday hat and shirt din siya. Pero wait, may plot twist. Hindi raw talaga para sa kanya ang celebration na yan, kundi sa isa pang aso na hindi makuhanan ng video dahil makulit. Ang ganap na moment na ni Ash ay may mahigit 700,000 views na online. Aba Ash, ikaw ay Trending! Ang cute naman ng aso. Tapos hindi pala siya yung may birthday, acting na acting Oo siya. Sabi niya, wow, moment ko na to. At saka, feeling ko dahil yung pagkakakanta, arf, nagigets niya. Naiintindihan may niya. ganun- Arf. Ganun. Totoo kaya yung app na yon? Di ba Oo may nga. app na natatranslate? Pero ang maganda dito, good vibes ito para sa Correct. atin. No? At paalala na may feelings, no? Ang mga Ang mga alaga alaga. natin at dapat talagang tinuturing At natin tunay parang namang anak. nakakapagpasaya naman kasi sila sa atin. Oo naman. Love, Part love, ng love. family. Happy birthday, Ash, kahit hindi mo birthday. Birthday, Ash!